Dear Kuya Poy, magandang araw po sa inyo. Pakitago na lamang ako sa pangalang Migs, 28 years old mula dito sa Marikina. May live-in partner po ako na si Isabella, 25 years old. 4 na taon na kaming nagsasama. Kuya Poy, alam kong mali ako at inaamin ko na agad ngayon na nagkamali talaga ako. Naisip ko kasi noon na wala namang masama kung makikipagbiruan lamang ako online, lalo't trabaho naman ang dahilan. Sa Microsoft Teams po kami nagkakausap ng isa sa mga katrabaho ko. Itago na lamang natin sa Pam ang kanyang pangalan. Noong una, Kuya Poy, ay simpleng biruan at kwentuhan lang. Pero nauwi na nga sa isang seryoso at mas malalang pagkakamali. Ang masama nga lang ay nagkikita na rin talaga kami paminsan-minsan nitong si Pam. Hanggang sa dumating nga ang company outing namin, ay sinamahan ko siya roon sa aming pinuntahan sa Laguna nang hindi ko ipinaalam sa partner ko. At doon na nga po tuluyang nahuli ako. Nalaman kasi ng live-in partner kong si Isabella ang lahat. At ang nangyari ay umuwi siya sa kanilang bahay at mula noon ay hindi ko na rin siya makontak. Naka-block na po ako sa lahat ng social media niya, pati na sa kanyang cellphone. Kapag pumupunta naman ako sa kanila, sinasabi ng mga magulang niya na wala siya roon. Kuya Poy, gusto ko po siyang balikan. Mahal na mahal ko si Isabella at handa naman akong magbago at makabawi sa pagkakamali ko. Pero hindi ko alam kung may pag-asa pa nga na ibibigay sa akin itong si Isabella. Mas lalo pang bumigat at humirap ang sitwasyon. May car loan po kasi kami na 1 taon na lang ay matatapos na. Pero ngayon nga pong iniwanan ako nitong si Isabella ay hindi ko na kakayanin yatang maituloy pa na mabayaran ito na mag-isa. May credit card din akong halos maxed out na. Kalahati ng mga nagastos ko ay para rin sa mga pangangailangan namin noon ni Isabella. At eto pa, Kuya Poy. Yung katrabaho kong si Pam na nakarelasyon ko ay bigla rin akong kinausap. At ang sabi niya ay buntis daw siya at ako ang ama. Para sa akin, sa totoo lang, Kuya Poy, ay para namang imposibleng mangyari yun. Gumagamit po kasi kami ng proteksyon kapag may ginagawa kami ni Pam. At sigurado akong wala nang nangyari pa pagkatapos noon. Sa ngayon, ay litong-lito po ako. Gulong-gulo ang isipan ko. Gusto kong maibalik sa ayos ang buhay ko. Gusto kong makausap si Isabella at gusto ko ring malaman ang totoo sa sinasabi naman ni Pam. Pinaplano ko na nga po na magpa-DNA test kung totoo ngang buntis siya. Kuya Poy, may pag-asa pa po ba akong mapatawad ni Isabella kahit na minsan lang naman talaga ako na nagkasala sa loob ng relasyon namin? Gustong-gusto ko nang bumawi. Gusto ko na magsimula ulit na kasama siya. Pero hindi ko po alam kung papaano. Lalo na ngayong sira na ang tiwala niya sa akin at talagang nagkasabay-sabay na ang mga problemang dumating. Sana po ay mapayuhan ninyo ako, Kuya Poy, kung papaano kong maipapakita na seryoso ako sa pagbabago. Hanggang dito na lamang ang aking kwento.
Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Migs. At naibahagi nga po sa atin dito sa Dear Kuya Poy ng ating letter sender na si Migs na siya ay meron ng ka-live-in partner for 4 years na si Isabela. Okay? Napakabata pa po nilang dalawa, 27 tsaka 25 years old. Nasa tamang edad na rin at sabay na binubuno ang kanilang mga pangarap, di ba? Hanggang sa nagpundar na nga sila ng sasakyan, meron na rin sila mga pinagkakagastusan na para sa kanilang future together. Ayan na, 'di ba? Na ngayon ay isa na rin sa marami sa ilan lang sa maraming problema nitong si Migs. 4 years na pagmamahalan kasama si Isabela, mga pangarap sa kinabukasan na biglang nawala. Ganyan po kabilis ang mga magiging pagbabago. Oo, ganyan kabilis na magbabago ang lahat, lalo't hindi ka naging tapat sa partner mo. Oo, lalo na yung mga ganito, no? Sabi nga ni Migs, nag-umpisa lang naman sa biro-biruan with an office mate itong love affair ni Migs sa isang katrabaho nga na nagngangalang Pam. Pero nakita nyo naman, simplihan lang yung galawan. Pero eto na. Noon nahuli, lumaki na at bumigat yung problema ngayon at parang pabigat pa. Pero dahil nga po, sabi nga ni Mig, sana mapayuhan daw siya dahil gusto niyang bumalik si Isabela sa piling niya. Sana ay mapatawad siya. At sa ngayon, yung naging kalaro niya na si Pam, ang dahilan ng kanilang hiwalayan ay buntis. Pero itinatanggi naman agad-agad nitong si Migs na wala akong kinalaman diyan. Wala, gumagamit tayo ng protection, 'di ba? Ayan na nga ba mga sinasabi, 'di ba? Tapos may problema pa na yun nga, may pinundar na sila na sasakyan, meron pang meron mga credit card na kailangang bayaran. Hindi niya na raw kaya kapag siya lang mag-isa. Alam mo, at sa mga katulad nga po nitong si Migs, sa dami ng problema na kinakaharap mo ngayon, kailangan harapin at sagupain mo yan. Wala namang ibang paraan. Di mo pwedeng takbuhan yan. Di mo pwedeng talikuran at baliwalain. Lalo na ang mga utang, magkakaroon yan ng mga additional fees pa, di ba? O kaya naman mababatak yung ilang taon mong hinulug-hulugan na sasakyan ka mo. Kapag hindi mo ginawa ng paraan, di wala na. Hindi mo na rin mapapakinabangan sa mga susunod na buwan. Pero alam mo, katulad nga ng ibang mga laban sa buhay, pinagpaplanuhan ang lahat ng yan. Hindi pa pwede na sabay-sabay, sunod-sunod na dumating ang mga problema sa isang sa isang iglap, gusto mo sabay-sabay rin na mawawala. Of course not. 'Di ba? Yan ang masakit. Minsan ang problema talagang minutes lang ang pagitan. Minuto lang ang pagitan sa pagdating, pero ang paghanap ng solusyon ay minuto rin. And 3 years, 4 years, and a minute, ang kanilang ang nire-require kung papaano nga na masusolusyonan ito. Sa ngayon, unang-una, Migs, gusto mo na makipagbalikan kay Isabela. Bakit ka muna gustong makipagbalikan dito kay Isabela? Dahil ba doon sa mga babayarin ninyo? Dahil ba doon sa mga responsibilidad ninyo together na kailangan mabayaran? Kaya mo nasasabi na mahal ko naman po talaga siya, Kuya Poy. Kaso mababatak na yung kotse. Ayusin mo muna yung katwiran mo. Di ba? Mahal ko naman po talaga siya, Kuya Poy. Papaano kapag na-clear na kayo doon sa credit card kapag wala ng utang? Pwede na uling nakahinga-hinga ka na. Pwede na uling magloko. Di ba? Problema yan. Baka gusto mo lang talaga siya na ma-win back. Ayan. Nasuyuin ulit para, samahan mo ko dito, sabay nating pinlano ito. Yung mga ganyan. Kapag ganyan ang katwiran mo, pwede ba, kausapin mo siya, hindi makikipagbalikan ka, kundi kausapin mo ano maganda nating gawin.
Ano maganda nating gawin para medyo lumiit yung problemang yan? Ipapasalo na lamang ba natin yung ipinundar natin sa sakyan? I-re-loan ba natin yung ating credit card sa kung papaanong paraan yan? 'Di ba? Yung mga ganyan. O baka meron kang sarili mong credit card, pasalo mo ron yung kalahati, dito naman sa akin yung kalahati. O baka pwedeng ganun ang solusyon. Baka hindi mo rin talaga siya mahal. Di ba, baka minamahal mo kasi may mga responsibilidad ka. Isa pang dahilan na sana wag mo namang gamitin, na-realize mo lang na mahal mo siya kasi ayaw mo ring panagutan itong naging kalaro mo na si Pam. Di ba, gusto mo lang takasan kasi nga hindi ka sigurado. Hindi ka sigurado nung niyayaya ka sa sa pagtakas at sa mga kung ano-anong ginagawa nitong si Pam, game na game ka. Biglang, ako lang, exclusive lang ito na kaming dalawa lang talaga. Tapos ngayon, na sinabi niya na, buntis ako, Migs. Teka lang, imposible yan. Imposible. Kawawa rin naman yung babae. With all due respect, Migs, sigurado ka ba talaga na sa lahat ng mga engkwentro ninyo nitong si Pam ay gumamit ka ng proteksyon? Tama ba ang paggamit mo ng proteksyon? Yung kasi yung nakasulat dito, bigla ka naman nakagamit ng proteksyon, di ba? Pero, ganun din ba ang tingin mo lang kay Pam na kung sino-sino ang pinapatulan? Diba? Bagaman tinanggap niya nga yung papel niya na maging kabit. Diba? For a while sa relasyon ninyo. Tapos ganun ang iisipin mo doon sa babae. Kaawa-awa rin naman. Yung pobreng Ali. Samantala, eto na muna ang ilan sa mga reaksyon naman ng mga kapatid natin. Sabi ni Rosalina Dalangin, hindi ka na niya mapapatawad, Migs. Ayaw niya na nga sa'yo magpakita. Mahirap nang ibalik ang tiwala ng sobrang nasaktan. Ito nga kasi, merong binanggit sa atin si Migs dito na kapag dahil ang ka-live-in niya na si Isabela ay umuwi na ulit doon sa kanilang bahay kasama ang kanyang mga magulang at ayaw na rin magpakita kahit pa nga humarap itong si Migs. Kung ako nga sa iyo, Migs, ay makikita ko na rin titignan ko na rin ray of hope na kahit pa paano ay hinaharap ako ng mga magulang nung niloko kong babae at sinasabi na wala siya dito nang maayos. Wala kang binanggit sa amin dito na binabastos ka ron, ipinagtatabuyan ka. Maraming salamat, maganda at maayos ang pagpapalaki kay Isabela. Ikaw talaga ang nagkaroon ng diferensya. Okay? Pero yung ipipilit mo na ilabas nyo sa akin si Isabela dahil gusto kong kausapin, teka lang, i-acknowledge mo rin na ayaw kanyang harapin. Kilalanin mo rin yung sakit na idinulot mo sa kanya. Okay? Kaya kung ikaw ay naiinip na sa kanyang pagpapatawad, ganun talaga you just have to endure the pain. Nasasaktan ka? Bakit? Nag-enjoy ka naman, di ba? Habang niloloko mo itong si Isabela. Yan yung mga pangangatwiran. But then again, sige mamaya, tutuloy pa natin ang pagbibigay payo sa'yo. Kailangan din talaga nasasampal tayo paminsan-minsan, kaliwat kanan, taas baba. Ng katotohanan. Ganyan yun si Teresita Perfinian, sabi niya, Kuya Poy, ang maipapayo ko po kay Migs, kalimutan niya na si Isabela dahil obvious naman na ayaw na ni Isabela. Kasalanan mo yan. Ikaw ang gumawa ng problema. Karma na sa'yo yan. Si Rosalina Dalangin, naku po, kung dahil sa bayarin nga, Kuya Poy, kaya nakikipagbalikan. Ang sakit, no? Tapos pagkatapos ng bayarin, iwan na ulit, aba? Parang napakasakit naman nun. Ayan, si Fema Pascual, ang sabi niya, Migs, sorry to say, pero karma mo yan Gumawa ka ng sarili mong problema. I think ayaw na sa'yo talaga ni Isabela. Una mong gawin, panagutan mo. Yung kay Pam, Ayan, pero kung may pagdududa ka, sige, ipa-DNA mo para sure ka. Ang pagdi-DNA test ba, pwedeng gawin yan habang ipinagbubuntis pa lang yung bata? I don't think so. Parang kailangan pagka nakalabas na, di ba? Kapag lumabas na yung baby, doon. Pero, Migs, may gastos din yan.
Oo, at yun lang ano no, yun lang pagpayag mo na ipa-DNA test yung bata, papaano nga kapag ka ikaw, o 'di ba parang ano ring muka ang ihaharap mo naman doon kay Pam. 'Di ba na parang so tingin mo sa akin ganito lang? Oo, na kung sino-sino diyan na matipuhan ko, sige, pasok. 'Di ba? Ganun ganun ang tingin mo doon sa babae. Oh, wag gano'n, Migs, ano. Sabi naman ni Darwin, Migs, madali lang na makipagbalikan kay Isabela. Ang problema, nabuntis mo itong si Pam eh. At isa pa, yung tiwala ng live-in partner mo, sinira mo. Dapat panagutan mo rin yung batang dinadala naman ni Pam at makipaghiwalay na lang kay Isabela. Okay, subukan natin ha. Subukan natin na isa-isahin, Migs, itong mga problema mo para matulungan ka natin. Bago mo problemahin itong si Isabela, ang pagpapaliwanag, ang pagpapatawad niya, or makapagbalikan man kayo, yung sinasabi mo na aayusin mo na yung buhay mo, aayusin mo yung sarili mo, alam mo, kapag ganyan na aayusin mo yung buhay mo, hindi naman yan makukuha sa 1 linggo, sa 1 buwan. Maayos na buhay ko, naka 1 month na, napatunayan ko na ito. No. Panahon pa rin na makapagsasabi na hindi ka na ba talaga babalik doon sa dati? Ikaw ba ay maayos na talaga bilang partner? Ayan, at isa pa, gugustuhin mo na makipagbalikan kay Isabela, gayong alam mo na meron pang isang babae na ikaw rin naman ang may responsibilidad kung bakit siya namomroblema ngayon na si Pam na nabuntis mo. Kaya ikaw, kaya hindi, may kinalaman ka pa rin. Nahuli kayo ni Isabela eh. Pagkatapos, anong gagawin natin? Pagka nagkabalikan ba kayo nitong si Isabela? Given lang kunyari, for example, ayan for example, nagkabalikan, pinatawad kayo ni Isabela. Pinatawad ka, kayo na ulit. Nanggugulo si Pam. Paano mo papaliwanag? Buntis yung babae. Nahuli ko nga kayo. Di problema na naman yan. Wala na naman. Paliwanagan na naman yan. Hindi pa parang nag-create ka lang ng paulit-ulit na cycle, ng stressful na cycle para sa inyong tatlo. Parang hinila mo lang ulit pabalik itong si Isabela na, teka lang, may problema eh. Dito ka lang sa loob ng problema, sasama kita. I think that's being disrespectful na rin and inconsiderate kay Isabela. Para sa akin, si Isabela ang hindi siya man yung feeling mo ay napagtaksilan mo talaga at may malaki kang kasalanan sa kanya, pero hindi siya yung problema na kailangan mong solusyonan sa ngayon. Ang kailangan mo ay yung ayusin mo yung sarili mo muna. Handa ka ba talaga kung sakasakaling dumating yung pagkakataon na ikaw ay mabigyan ng pagkakataon nitong si Isabela na bumalik sa buhay niya? Pero hindi yan makukuha ng ilang buwan lang. Unless sa kanya manggaling na hindi niya kayanin na wala ka sa buhay niya. Nga lang, meron pa ngang isang problema. Pakiharapan mo rin yung naging problema mo kay Pam na nabuntis mo kuno. Na itinatanggi mo naman ngayon. Patunayan mo muna na hindi nga rin sa'yo. Kung sakasakali. Bago mo na naman hilahin itong si Isabela. Meron ka pang isang problema. May mga babayarin. May mga babayarin na kailangan na panagutan. Kailangan mong bitbitin yan mag-isa. At gawan ng solusyon. Hindi pa pwede na yung katulad ng binabanggit ko nga kanina na na-realize ko mahal ko siya, kailangan ko siya kasi nga may mga pananagutan pa kami in preparation sana para sa future namin na magjowa noon. Sa ngayon, sarilinin mo na muna yan. Wala kang magagawa. Ikaw ang gumawa ng kalokohan eh. Ikaw nag-umpisa ng problema, di isa-isa. Pero ito lang talaga, Migs, isa-isa ang pag-aayos ng problema. Hindi pwedeng sabay-sabay. Pero ang pinakamahalaga nga ay yung, kumbaga, yung pinakapundasyon ang aayusin mo, yung sarili mo.
Oo, yan yung umpisan mo. Ayusin mo muna yung sarili mo para you'll be able to make the right decision sa kung ano yung gagawin mo para sa finances mo, sa mga responsibilities ninyo ni Isabela na ikaw na lang ang gagawa ngayon. Yung responsibility mo rin kay Pam para magkaroon ka naman ng maayos na pag-iisip at hindi naman yung parang itinanggi mo na at iniwanan na rin sa ere itong si Pam. 'Di ba? At kung masolusyonan yan, alamin mo, makakabalik ka pa ba kay Isabela? But for now, hindi si Isabela ang magiging sagot sa iyong mga problema. Idadamay mo lang siya sa mga problema mo. Nang dahil sa isang simpleng pagkakamali, sa isang simpleng pagtakas, ayan, nakakulong ka sa mga problema na yan. Pero, at the end of the day, merong solusyon dyan. Basta, number 1, ayusin mo yung sarili mo at patunayan mo na ikaw ay gagawa na ng mga tamang desisyon kahit pa nga napapalibutan ka ngayon ng pagkarami-rami at pagkabibigat na mga problema. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.